16. Hallelujah. Kahapon nakita ko ito sa FB, yung pala inininsahin pala ng Panginoon. Yes. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Hallelujah. Sa mga kapatid na nagsisend ng mga salita ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, itong nabasa ko, yun din yung mensahe ngayon ng Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-ingat daw kayo sa inyong sarili at sa inyong turo. Manatili ka sa mga bagay nito, sapagkat sa paggawa mo nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati na ang mga nagsisipakinig sa iyo. Yes. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito, your word of our praise, O God. Kagila ka sa hapong ito, Ama, kanina ka pa namin nararamdaman. Yes, Lord Jesus. Hindi ka man namin makita ngayon dahil hindi naman kami sumasamba sa mga nakikita, kundi sumasamba kami sa Espiritu at katotohanan. Yes, hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, hallelujah, na darating ang araw ang lahat ng mananamba ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nagpapasalamat kami, hindi ka man namin nakita ngayon, pero nararamdaman ka namin. Pinapadama mo sa amin, nag-uumapaw ang kagalakan ng aming puso, halos lalabas ng aming luha sa aming mga mata. Yes. Dahil sa kagalakan ito, Panginoon. Yes. Kaya salamat, dahil may mga salita ka na patuloy mong itinuturo sa amin. Alam ko, Panginoon, ang salita mo minsan nagpapaalala na Yes, Lord. ikinukurik mo ang tamang doktrina, ikinukurik mo, Panginoon, ang tamang mga salita ng mga tao, Panginoon, O God. Subalit, maraming tao na hindi po talaga at ayaw tumanggap sa iyong mga salita. Yes. Kaya blessed kami sa hapong ito, narito kami upang pag-aralan ang iyong mga salita. Mas mainam pa ito, Panginoon, na pag-aral kaysa sa lumabas sa lansangan yan at gagawa ng hindi mabuti. Yes. Mas mainam pa, Panginoon, na pakinggan namin ang iyong mga salita. Amen. Amen. Maraming salamat sa hapong ito, mga kapatiran. Naway patuloy sila makikinig ngayon. Hallelujah. Upang lalabas kami na pinagpala, Panginoon, ng mga Yes, salita. Jesus. Maraming salamat. Ito po ang aking samadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Kayo pong lahat ay pwede na pong umumo, mga kapatid. Keep an eye on the doctrine. Keep an eye on the doctrine. Ang sabi ni Apostle Pablo dito, manatili daw yung ating mga paningin sa doktrina. Ibig sabihin dito, hindi lang basta tingnan natin, hindi lang basta basahin natin, kundi kasama rin yung mind, will, and emotion para pakinggan ang mga salita ng Panginoon. Pag pinag-usapan ng doktrina, mga kapatid, marami ang hindi pa talaga lubos sa nakakaunawa. Ano ang doktrina? Pag sinabing doktrina, yun yung salita ng Diyos. Yes. Na itinuturo sa ating mga kapatid. Noong mga anong taon yun, nag-aaral ako sa Eskwela of Christ, mga kapatid. Meron akong kasama, kabatch ko. Sabi niya, Pastor, huwag na akong doktrinahan. Sabi niya sa akin. Ayoko nang dinodoktrinahan ako. Sabi ko, bakit naman? Ibig sabihin, pag hindi kita si-share ng salita ng Diyos, kasi bago pa siya, hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. Basta, Pastor, ayoko, galit ako sa mga nagdodoktrina. Sabi ko, bakit nandito ka? Di ba nag-aaral tayo para madoktrinahan? Kaya nagalit siya, mga kapatid. Hindi siya nagtagal, umalis siya sa ano namin. Kasi doon talaga, patiisan sa pag-aaral na yun. Dahil, siyempre mo, mga kapatid, 3 oras kang mananalangin. 3 oras, mga kapatid, walang patid. Dahil yung rector namin, yung tagapagturo, talagang mabagsik, mga kapatid. Baga sana tinitrain talaga na maturuan ng mga manggagawa ng Diyos para tapos wala pang uwian nun. Doon sa bundok ng Santa Maria, mga kapatid. Hindi ko anong taon yun, mga kapatid. Hindi na, sabi niya, ayaw niya ng doktrina. Ayaw niya doktrinahan siya. Kaya hindi siya nagtagal, mga 1 buwan lang, umalis siya, mga kapatid. Dahil sa hindi niya kaya, mga kapatid ko, ang doctrine.
Maraming tao ang nagsasabi ng gano'n, mga kapatid. Willing sila para kausapin ng Diyos, pero ayaw nila na madoktrinahan sila. Ayaw nilang malaman ang salita ng Diyos. Ang ibig kasi sabihin ng doctrine means, mga kapatid, yung salita ng Diyos. Itong banal na kasulatan, mga kapatid. Everybody say amen? Kaya pagka meron kang tamang doktrina sa buhay, yun yung sinasamba mo. Kapag mali ang doktrina, mga kapatid ko, na ipinapamuhay mo, yun din yung sinasamba mo. Yes. Ha? Ang problema, mga kapatid, kapag ang doktrina wala, mga kapatid ko, sa kalooban ng ating Panginoon, ang magiging problema rito, mga kapatid, hallelujah, gugugulin mo ang buong buhay mo doon sa kapahamakan. Everybody say amen? Amari ba natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, kailangan maunawaan, kailangan pag-aralan, mga kapatid ko, hallelujah, yung paniniwala. Yung belief, mga kapatid. Kung ano ang dapat, mga kapatid ko, paniniwalaan at pag-aaralan, mga kapatid ko, sa ating mga buhay. Everybody say amen. Mari ba natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kaya napakahalaga, mga kapatid ko, sa salita ng Diyos, sa doktrina itinuturo sa atin. Napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin ito sa ating mga buhay. Kasi nga, mga kapatid, pagka sasabihin mo ang doktrina ko mali, yun yung ipinapabuhay. Pag ang doktrina ko tama, yun yung dapat mo ipapabuhay. Everybody say amen? Kaya mahalaga yun, mga kapatid, sa buhay po natin, hallelujah, na maunawaan natin, mga kapatid ko, ang napakahalaga at napaka-importanting aral ng Panginoon. Kasi dito, mga kapatid, ano man yung aral na ating tatanggap, yun yung gugugulin mo pagdating ng araw. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ingatan mo ang iyong turo. Yes. Pinapaingat talaga, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Pinapaingat talaga, mga kapatid ko, ni Apostol Pablo. Kasi si Timothy bata, isipin mo, mga kapatid, 17 years old, pastor na si Timothy. 17 years old. Kaya nga, pwede pa siya, mga kapatid ko, paikutin ng mga tao. Pwede pa siya, mga kapatid ko, buyuhin ng mga tao. Kaya sabi ni Pablo sa kanya, Timothy, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Pinapaingat talaga, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, mga kapatid ko, mayroong mga bagay na pwede talagang sumira sa pananampalataya ng tao. Everybody say amen. Ngayon, mga kapatid ko, marami sagana yung mga bagay na yan. Akala mo, okay, mga kapatid, akala mo tama. Tandaan nyo, mga kapatid, ang religion o church, mga kapatid, hindi pinagbabasihan dito yung dami, yung ganda, mga kapatid ko. Ang pinagbabasihan dito yung right doctrine. Yes. Amen. Yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Kasi marami yan eh. May mga church ngayon, bawal nga magdala ng Bible eh. Pero dito, hindi bawal. Magbasa ka nga eh. Amen. Amen. Marami, may mga nagtuturo, bawal magdala ng Bible. Bakit? Parang katulad ng kapatid ko, yung panganay namin, mga kapatid ko, nung siya ay head ng napakalaking simbahan doon sa amin sa probinsya, meron siyang Bible, mga kapatid, na malaki. Nilalagay niya, mga kapatid ko, sa may parang ganyan. Pero mataas, mga kapatid. Lumalapit ako nun. Siyempre, bata pa ako nun eh. Wala pang buwang. Nagbabasa pa lang. Marunong nang magbasa ng panahon na yun. Pagka binasa ko, mga kapatid, pinapalo yung kamay ko. Huwag mong basahin. Huwag mong basahin. Hindi pinapabasa, mga kapatid, ng Bible. Sabi ko, bakit? Anong paliwanag? Bakit hindi pwedeng basahin? Bakit hindi pwedeng basahin? Yun yung gusto kong mahinga ng paliwanag eh. Hindi niya masagot yun. Basta, huwag mong basahin yan. Banal yan. Yun. Alam niyo, kailan ko lang natuklasan? Nung mabonagin ako. Kaya pala, hindi pinapabasa ang Biblia noon sa atin. Dahil, di ba, magsimba tayo, sasaw-saw lang tayo. Tapos nakasimba ka na. Totoo yun. Yes. Hindi, pero biro yun, mga kapatid. Kasi laking simbahan ako eh. Akala ko okay na yun pag simba, mga kapatid ko. Sasaw-saw ka doon sa nakaganyan. Kaya okay na. Naka 10 minuto ka na pumasok sa simbahan. Okay na, mga kapatid. Kasi yun yung paniniwala. Kaya pala hindi pinapabasa. Marami kang matuklasan. Yes. Amen. Katotohanan. Marami ka palang matuklasan. Yes. Nandito pala lahat eh. Kung gusto mo mag-engineer, magbasa ka ng Bible. Yes. Totoo yun. Kung gusto mo maging doktor, magbasa ka ng Bible.
Nandito pala lahat, mga kapatid. Lahat ng kasagutan sa buhay ng isang tao nasa mga salita ng Panginoon. Kasi ito pa yung tamang doktrina. Kapag ang salita ng Diyos na ipapamuhay mo, ay meron talaga palang pagbabago. Yes, kapangyarihan talaga. Everybody say amen? Amen. Kaya pala ayaw ipapasa, marami kang matuklasan. Ipapatuklas ko sa inyo ngayon. Yes. Yun yung mga dati, mga kapatid ko, sa totoo lang, na nangyayari sa atin, mga kapatid, para maging matibay yung pananampalataya natin kasi akala natin, pre-preho lang. Pre-pre. Pre-preho lang sumasampa, pre-preho lang, mga kapatid ko. Basta ako, nakapagsampa na ako kaninang umaga, pare-pareho lang. No! Dapat nating maunawaan, mga kapatid ko, na hindi, hallelujah, pare-pareho. Ang Yes. pareho, pagka mayroong tamang doktrina, pagka mayroong tamang salita ng Panginoon na ipinapamuhay ang tao, yun yung doktrina mo at yun yung makapagliligtas sa'yo. Amen po ba, mga kapatid? Tandaan natin, mga kapatid ko, ang mayroong tamang doktrina sa buhay, mga kapatid ko, na isang tao, ang siya magdadala siya sa kanyang kaligtasan. Kaligtasan ang pinag-usapan dito, kaya nga mayroong right doctrine. Yes. Yun yung doktrina, means ang salita ng Diyos. Hallelujah. Yun yung salita ng Diyos, mga kapatid, na ipinapamuhay kasi pagka mayroong tama, tama yung doktrina mo, mga kapatid ko, yun din yung magdadala siya sa kaligtasan. Yes. Mahirap magkamali eh. Ayaw ko magkamali eh. Gusto ko rin dalhin ang sulat ni Apostol Pablo sa aking sarili. Naingatan ko rin ang aking sarili. Hallelujah. At ang aking doktrina. Dahil baka mamaya, mga kapatid, matangay din tayo. At marami daw, at di ilan ang mga natatangay, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa maling pag-aaral o maling doktrina na pinag-aaralan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, in-emphasize talaga, mga kapatid ko, ng salita ng Diyos kung gaano kahalaga ang mga salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Bible. And the book of 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ito yun. Hanggang 3. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, being sent in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Anong sabi? Mangaral ka. Hallelujah. Teka lang, kapatid. Huwag kang magmamadali. Di pa tayo. Preach the word, being sent in season. Mangaral ka. May kapanahunan, umulan o umaraw, mangaral ka raw, magpaalala ka. Bakit, mga kapatid ko, ipinapangaral ang salita ng Diyos? O sige na, kapatid. Yan. Ano yung sa dulo? For the time will come and they will not endure sound doctrine. Kasi darating daw ang araw na hindi na nila magugustuhan ang mabuting aral. Yes. Lumilihis ang tao sa maling aral. Kaya nga, mga kapatid ko, hindi na raw nila magugustuhan, mga kapatid. Ha? But after their own lust, yan na, iniiwasan na ang salita ng Diyos, ay tinatanggi na ang salita ng Diyos, kasi ang sinusunod ang kanilang sarili ng kalooban. Ano pa, mga kapatid? Shall they heap to themselves teachers having Itching ears. itching ears, yan na. Kumakati. Hinteng. Pag nakakarinig ng doktrina, kumakati raw ang tenga, mga kapatid. Ay, ayaw ko niyan. Yes. Ayaw ko ng pagbabago. Yes. Ito yan. Amen. Diba? Gusto ng Diyos, mabago ka. Ayoko. Yes. Gusto ng Diyos, mawala ka sa reliyon. Ayoko. Dikandado ako dito. Dekandado. Yun yung isa. Bakit? Hindi mo kasi, mga kapatid ko, hallelujah, yun yung problema eh. Hindi na raw, mga kapatid, minamahal yung mabuting aral. Ang mabuting aral, ito yun, mga kapatid. Yes. Wala namang ibang libro. Wala namang Yes. ibang Amen, aklat. amen, amen. Hallelujah. Kundi ito lang, mga kapatid. Pag pinag-usapan ng kaligtasan, ito yun dapat sundin. Yes. Hindi yung sinabi ng tao, hindi yung sinabi na kikita mo, hindi yung, mga kapatid ko, na nararamdaman mo, hindi sa pakiramdam ang kaligtasan, kundi sa salita ng Diyos. Yes. Kahit may pakiramdam ka, naramdaman mo malapit ang Diyos sa'yo, huwag kang magtiwala, baka ibang Diyos yun. Amen. Amen. Kailangan ang salita ng Diyos. Everybody say amen. O tingnan nyo, mga kapatid, bakit kailangan ng salita ng Diyos? Marcos 7:7-8. Hindi bingo yun, ha? Marcos 7:7-8. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Hallelujah. Teka lang. Ha?
Habit in bed ni worship sumasamba na, malinaw yung kanilang pagsamba, mga kapatid. Bakit? Pinapakinggan nila, sinusunod nila ang turo ng tao. Yes.